I want to also talk about yung, well, another topic, no, yung recent na sinabi niyo po about, I think it was Senator Bam Aquino, parang gusto niya sana i-defer yung pag-arrest dahil malapit ang eleksyon, i-delay yung pag-arrest dahil malapit ang eleksyon, at sa pagiging malapit daw ni former VP Leni kay Vice President Sara Duterte, which was, well, according to Attorney Barry Gutierrez and Congresswoman Laila De Lima, medyong hindi daw totoo yun. Ano po ang komento nyo dito? Alam nyo, wala naman sila doon. Di ba? In fact, hindi naman dininay ni Senator Bam di ba? So, kung wala kayo doon, huwag kayong mag-abogado. Di ba? Just get out of the way. Ngayon, ang konteksto naman dyan kasi is, I was asked kung sino ba ang magandang kandidato for president ng yung pink movement, sabihin na natin, sa 2028, kung pananagutin yung mga Duterte. At sabi ko, merong tatlong kandidato ang pink, si Senator Bam, si VP Leni, at si Senator Risa. Yes. Pero kung ang criterion ay pananagutin yung mga Duterte, I will have to rule out sina Senator Bam at sina VP Leni, hindi dahil sa hindi sila magagaling na public servants, magagaling sila, they will be good presidents under peaceful conditions. Pero kung ang batayan pananagutin yung mga Duterte, si Senator Risa yon kasi tumitindig siya. And besides kaibigan ni VP Leni si Sara Duterte. At sabi ko, pwede niyong i-google yan. Alam ko yan, no? Kaya nga wala siyang komentaryo about the impeachment ni Sara, even up to this point na kahit sinong Juan de la Cruz may opinion dyan, siya wala. So, yun na yun. I stated my case. Buti malinaw yan, Senator. Pero yung kay Senator Bam, ano po yung konteksto dyan? Ba't tumawag po siya sa inyo at tinatanong kung paano ipa-delay yung pag-aresto dahil sa eleksyon? Hindi naman, meeting ito meeting namin ng mga oposisyon. Concerned siya na baka maka-apekto daw sa kanila. Sabi ko, unang-una, wala akong kapangyarihan para pigilan yan. Pangalawa, mas ikabubuti nyo pa yan. And in the end, di ba, mas kinabuti nga nila. So, yun lang naman yung episode na yun. Sabi ko, might as well ask him kung totoo nangyari yan o hindi. Yun kasi, may mga, ang ginagawa, may tagapagtanggol Ano ba to? Hindi ba nila, wala ba silang boses? Di ba? Yung iba nag-overreact. Relax lang kayo, hindi naman madi-divide yung pink movement. Kasi itong pagpili ngayon, kung sino bang pinakamagaling na kandidato, ngayon lang yan. Pero pag nakapili na, kung si Senator Risa yan, hindi naman tatakbo pa rin sina VP Leni So lahat yun magsusolidify. Yun lang po yan. So far po, as of this time, former Senator, ang inyo pong nakikita, maraming porsyento na inyo pong susuportahan ay si Senator Risa Hontiveros if ever siya po ay kumandidato sa 2028 elections. Tama po ba? Yes, especially ngayon na nagpipilian. Ako, tinutulak ko po si Senator Risa because anya na nakikita natin on full display kung paano siya manindigan, paano niya ipaglaban yung mga naaapi, kung anong champion siya ng good governance. Maliwanag ang pagpipilian. Kaya nga sabi ko, I will do everything I can to influence yung mga iba't ibang taga-pink movement na suportahan na si Senator Risa kasi ito na imbis na mag-aantay tayo ulit kung kailan mag-decide si VP Leni, kung ano ba, magsasabak sa national. Pero I won't even wait for that. In fact, sinasabi ko nga, ang kalaban ngayon ay yung mga Duterte. So kung sino yung makakapagpigil sa pagbalik sa pwesto ng mga Duterte, yun ang dapat natin. Hindi pwede yun kasi kaibigan nila. Kaibigan nila. So I'm out, Kako. Right.